Ilang araw simula nang naging weirdo si Ate Cassandra. The time when we were in the kitchen, eating, then she tapped the table angrily. The truth is, dinamdam ko yun and I don't know why. Kahit na sinasabi niyang hindi niya ako kilala, I could feel her old attitudes like she has not have amnesia. I was sitting in the sofa while carrying my 2-year-old baby when I saw her walking down from the stairs. Seconds had passed, lumapit siya sa akin habang may kunot ang mga noo. Kakapalan ko na ang mukha ko, Clarita, she Saturday in front of me, baka pwedeng mangutang sayo, aniya sa katumungo. Ngumiti ako at inilagay si Erica sa stroller na nasa harap ko lang saka siya sinagot. Ano ka ba, Ate Cassandra, pwede naman and you don't need to tell that shitty things, I don't care if you'd thick face, you're my sister, I couldn't say no at all, nakangiti kong wika, magkano ba ang uutangin mo, tanong ko. 20,000 lang naman, Clarita, nanlaki ang mga mata ko sa sinabi, I secretly cussed, she told that with the words lang naman, maliit na bagay lang sa kanya ang ganoong kalaking pera, if yes, well, we're not same. I took a sigh and stood up, just wait here, kukunin ko lang yung pera sa kwarto. Sige, tumango siya kaya naglakad na ako, may amnesia siya para kalimutan tayo. Pero hindi nagbabago ang ugali niya, ganoon na ganoon, I might tell this to our mother. Pumasok ako sa kwarto at inilock yun, imbis na pera ang unang kunin, I picked my phone on the bed then dial my mother's number. Napatawag ka, Clarita, Mama, nakausap mo na ba si Ate Cassandra? Hindi pa, baka naman busy yun sa Paris, hindi ba't may pamilya na siya roon, bakit mo natanong? Ho, alam ko hong may pamilya na siya sa Paris pero bakit siya nandito actually, kasama ko pa po siya, she's with me, Mama, pero hindi niya ako kilala. Umupo ako sa kama at hinintay siyang sumagot, imposible naman yan, anak, baka hindi yan kapatid mo, paanong hindi ka makikilala, magkapatid kayo. Exactly, ayon ang tanong ko, we're siblings but she doesn't even know me. Mama, pumunta ka rito, hindi ko alam ang gagawin ko, naguguluhan talaga ako, antong hininga ko. Sige, pupunta ako riyan at aalamin ko ang lahat, sa ngayon, huwag mo munang papaalisin yang kapatid mo kahit na hindi kayo magkasundo noon, sige na, ibababa ko na itong cellphone. Tumango lang ako sa kapabagsak na humiga sa kama, napatitig ako sa kisame, my mind was full of questions about her, about Ate Cassandra. Matagal akong nakatitig sa kisame nang maalala ang ipinunta ko rito, tumayo ako at nagtungo sa vault naming mag-asawa at binuksan iyon, kumuha ako ng perang kailangan ni Ate Cassandra at nang makuha, sinarado ko na ang vault at sinigurong nakalock na saka lumabas na. Huwag ka sanang magagalit sa tanong ko, Ate Cassandra, saan mo gagamitin niyang kalaking pera? Ipinatong ko sa harap niya ang pera at bumalik sa kinauupuan ko kanina. Hindi ba't sinabi kong huwag mo na akong tawaging Ate Cassandra, Cassandra na lang dahil hindi naman tayo magkakilala, nga pala, bakit mo ako pinatuloy kahit na hindi naman talaga tayo magkakilala, ibig kong sabihin, may tiwala ba kayo sa akin? Bumuga ako ng malalim na hininga saka siya sinagot, hindi mo nga ako kilala pero ikaw, kilang kilala kita, at Cassandra, I mean, kilalang kilala kita dahil ikaw ay kapatid ko, may tiwala ako sa iyo kahit na ibang trato mo sa akin noon. Hinding-hindi yun magbabago, litanya ko sa ngumiti sa kanya. Sorry talaga kung hindi ko kayo kilala, hayaan mo, kapag may pera na ako, aalis na ako dahil hindi naman ako bagay dito, saad niya. Nga pala, hindi mo pa nasasagot yung tanong ko, ano palang gagawin mo sa perang yan, tanong ko sa nguso ng perang nakapatong pa rin sa harap niya. Kinuha niya yon, huwag mo nang alamin pa, Clarita, huwag kang mag-alala dahil babayaran ko rin ito, ngumiti siya saka tumayo, mauuna muna ako sa kwarto ko, paalam niya saka tumalikod na. I shrugged while looking at her back, she annoys me, ni hindi sinagot kung saan niya gagamitin yung hiniram niyang pera. Sunod-sunod na lamang akong napailing sa kabinalingan ang anak ko, ngumiti ako saka kinuha siya sa stroller. Ang cute niya, may combination siya sa akin at kay Isagani, siya ay may isang cute na puppy eyes, ang kanyang cute na mabilog na pisngi. Napaka-cute, ang nag-iisang anak kong babae ay napaka-cute tulad ko. Hindi ko namalayan na nilalaro ko na pala siya, she plays with me, I laugh, she laughed, her laughter is napaka-cute, pagod na siya, dapat nasa balikat ko siya, makalipas ang ilang segundo, narinig ko ang paghikab niya.
Dahan-dahan akong tumayo habang hawak-hawak ang kanyang likod saka naglakad na papunta sa aming kwarto para roon magpahinga. Dahan-dahan ko siyang inilapag sa kama at doon na natulog. Tahimik akong umalis sa tabi niya at lumabas ng kwarto. Hindi tulog manok si Erica, she sleeps so long kaya hindi kami naaabala sa gabi. Napagdesisyonan ko munang ayusin ang mga halaman ko, kinuha ko agad ang hose saka diniligan ang mga orchids ko. Yep, I'm an orchids lovers. Ilang minutong tahimik na nagdidilig ay may biglang tumawag sa aking pangalan. Nang lingunin ko yun, nakita ko ang isa naming kasambahay habang daladala ang telephone. Ma'am, sorry po sa istorbo pero tumawag po yung mga taga-guard house, sabi niya saka inabot sa akin ang telephone kaya naman kinuha ko. Hindi na ako nagtaka kung ano ang pakay nila. Sinabi kasi namin na once na may naghanap sa amin, kailangan muna nilang tumawag. Ganoon ka-secure ang village na ito. Si mama ay yung nasa gate kaya sinabi kong papasukin na dahil magulang ko naman siya, ibinalik ko na ang telephone sa maid na nasa tabi ko. Tawagin mo si Mang Felix, sunduin niya yung nanay ko sa gate, utos ko. Tumango lang siya at umalis na. Ganoon din ang ginawa ko. Pinatay ko na ang hose at bumalik sa loob ng bahay. As usual, natagpuan ko pa ring tulog si Erica. Tamang makita ni Cassandra si Clarita na pumasok sa kanilang kwarto ay lumabas na siya at mabilis na bumaba. Kailangan niyang umalis para ipadala kay Bria ang hiniram niyang pera sa kapatid. Nang makalabas, kaagad siyang tumungo sa garage. Sakto namang kakasakay lang ng driver sa sasakyan kaya kinatok niya ito. Ano po iyon, Ma'am Cassandra? Tanong ng driver. Ihatid mo ako sa bayan, aniya at walang sabing sumakay sa likod. Nakita niyang nakakunot ang noo nito. Ma'am, pwede pong mamaya na kayo. Susunduin ko pa po kasi yung nanay niyo sa labas, utos po yun ni Ma'am Clarita. Natigilan siya sa sinabi nito. Kung sasakay siya ngayon at sasanduan nito ang nanay niya, maaari siya nitong makita na iyon ang ayaw niyang mangyari. Ako muna, ihatid mo lang ako sa labasan saka mo sunduin si mama, yung nanay ni Clarita. Pagkasabi niyang iyon, umayos siya ng upo pero nakatulala pa rin ang driver na nasa unahan niya. Gamit ang kamay, hinampas niya ang likurang upuan nito. Narinig mo ba ako? Uminit bigla ang ulo niya. Baka gusto mong sabihin ko ito kay Clarita? Hindi mo ginagawa ng maayos ang trabaho mo, sigaw niya rito saka inirapan dahil sa inis. Ma'am, mas nauna po kasi yon, mahina ang boses nito at parang nahihiya pa. Lagpasan mo muna siya, ihatid mo ako sa sakayan na lang, sabi niya kaya wala na itong nagawa kundi sundin siya. Pinaharurot na nito ang sasakyan palabas ng garahe at habang nasa biyahe sila palabas ng village, pasilip-silip ang matanda sa kanya na hindi na lamang niya pinansin. Hanggang sa malapit na sila sa labas, doon ay kitang-kita ng dalawa niyang mga mata ang isang babaeng nakatayo sa gilid ng gate, ang nanay niya. Lagpasan mo, utos niya na sinunod naman nito. Tumingin siya sa likod at gulat na gulat ang dalawang guard na nag-aabang sa sundo ng nanay niya. Maluha-luha siyang humarap. Itigil mo na riyan sa tabi, sunduin mo na yung nanay ni Clarita. Sabi niya, gusto niyang sabihin na nanay niya rin yun pero hindi niya magawa. Sa isip-isip niya ay baka siya mabuko sa mga sikreto niya na nagpapanggap lamang siya. Itinigil nito ang sasakyan sa tabi kaya lumabas na siya. Pinakatitigan na niya muna ang nanay niyang malayo-layo na sa posisyon niya bago tuluyang naglakad patungo sa sakayan. Halos kalahating oras ang naging biyahe ni Cassandra patungong bayan at ngayon ay nasa money remittance siya. Ang hiniram niyang pera sa kapatid ay ipapadala niya kay Bria para ipambayad sa rente niya. Sa totoo nga niyan ay hirap na hirap siya sa buhay niya sa Bulacan. Ngayon ay nasa Manila na siya at nakatira sa kapatid. Matapos maipadala ang pera, lumabas na siya at kinuha ang cellphone sa kanyang sling bag saka tinawagan si Bria. Natanggap mo na ba? Tanong niya sa mahinahong boses. Gaga, bakit sobrang laki nito ang ingay mo? Kung may matira man dyan, sa iyo na at wala akong pake, umirap siya. Salamat talaga rito, Cassandra, makakaasa ka na ibibigay ko ito sa landlady natin. Nga pala, kumusta? Nanlaki na lamang ang mga mata niya at naibaba niya ang cellphone na nasa tainga niya. Hindi siya pwedeng magkamali, hindi pwedeng magkamali ang dalawa niyang mga mata. Sa hindi kalayuan, may namumukaan siyang matanda, ang matandang pinarausan siya, ang asawa nitong napatay pa yata niya. Hoy Cassandra, nandyan ka pa ba? Mamaya na tayo mag-usap. Ayon ang huli niyang sinabi bago tumakbo patungo ng sakayan pabalik sa bahay ni Clarita. Hindi siya pwedeng makita ng matandang iyon dahil paniguradong ipapahuli siya. Oo nga't nakagawa siya ng krimen,
Alam niyang kasalanan niya iyon pero hindi pa siya handa para makulong. Kabang-kaba ang dibdib niya ng mga oras na iyon, hindi niya alam ang gagawin niya, pabaling-baling siya kung saan, nababaliw na yata siya. Manong, hindi pa ho ba aalis, kinakabahang tanong niya. Isang pasahero na lang, hiha, sagot sa kanya ng driver. Wala siyang nagawa kundi ang humalukip-kip sa tabi, maya-maya pa ay may sumakay ng isang tao kaya umalis na ang jeep na sinasakyan niya. Salamat, sabi ng utak niya habang tuliro at wala sa huwisyong nakatingin sa labas. Katulad kanina, naging matagal ulit ang biyahe niya, isang malalim na hininga ang pinakawalan niya bago binuksan ang pinto ng bahay. Animoy nag-slow motion ang lahat dahil sa nakita niya ang pag-inog ng kapaligiran niya ay bumagal, nakatulala siya habang nakamasid sa dalawang nilalang na nakatingin sa kanya, ang nanay niya at si Clarita. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya na tila'y natutap niya ang kanyang dila pero naisip niya ng pakay niya. Wala sa sariling naglakad siya na parang wala lang hahakbang na sana siya sa unang hakbang ng hagdan nang may magsalita. Anak, dahan-dahan siyang bumaling sa mga ito at iyon. Ang nanay niya ang nagsalita, gusto niyo itong lapitan, gusto niyang yakapin pero hindi niya magawa, kaya niya ngang magpanggap kay Clarita, sa nanay niya pa kaya. Nakakunot siyang itinuro ang sarili, ako po ba ang tinatawag niyo, kunwari ay naguguluhan niyang tanong. Gusto niyang sumigaw ng nanay, pero hindi niya magawa, nakain yata ng mga dila niya ang mga sinasabi niya noon. Cassandra, tumakbo ang nanay niya patungo sa pwesto niya at walang paabang niyakap siya, mahigpit iyon at ramdam niya ang pagmamahal at pangungulila nito sa kanya. Hindi siya yamakap pabalik, nakatuon lang ang atensyon niya kay Clarita, dinadamdam niya ang yakap ng nanay niyang matagal na niyang hindi nakita. Kumusta ka na, Cassandra, kumusta na ang buhay mo? Umalis ito sa pagkakayakap sa kanya ay sunod-sunod siyang tinanong. Ngumiwi siya pero ang totoo'y gusto talaga niyang umiyak. Pasensya na ho kayo at hindi ko po kayo kilala, sagot niya rito. Ang sakit-sakit lang, anang isip niya. Anak, ako ito, ang nanay mo, anak naman, oh, huwag kang magbiro ng ganyan, pamilya tayo. Hinaplos nito ang pisngi niya na lalong nagpasakit sa damdamin niya. Muli siyang ngumiwi, pasensya na po talaga at hindi ko talaga kayo kilala, mauna na po ako sa kwarto ko, aniya saka tumalikod na. Saktong pagtalikod niya, bumuhos ang luha niya sa labis na pagmamahal sa sariling nanay pero kailangan niyang kontrolin ang sarili. Anak, mahal na mahal kita, anito na hindi na niya nagawa pang pansinin, naglakad na siya papunta sa kwarto niya at nang pagpasok, napahagulhol siya ng iyak. Mahal na mahal din kita, mama, sigaw ng isip niya bilang pagsang-ayon sa tugon ng mama niyang nangungulila sa kanya. Malalim ang iniisip ni Cassandra habang nakatingin sa kisame. Iniisip niya kung paano niya sisimulan ang pakay niya sa bahay na ito. Nawala lang siya ng gana nitong mga nakaraang araw dahil sa pangyayaring hindi niya inaasahan, iyong araw na magpunta ang mama niya na hindi niya naman pinansin dahil nga may binabalak siya. Hindi siya nakatulog ng panahong yon sa sobrang pag-iisip sa mama niyang nangungulila para sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang ginawa ni Cassandra bago tumayo mula sa ilang oras na paghiga sa kama. Itinuon niya ang atensyon niya sa orasan na nakapatong sa mini cabinet, 11 na pala, naiiling na lumabas siya ng kanyang kwarto. Mabutit tahimik ang kapaligiran, patay lahat ng ilaw at ni isang ingay ay wala siyang naririnig na nagpasaya sa kanya. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan at nagtungo ng kusina para kumuha ng beer sa ref, nang makuha ang kailangan, lumabas siya sa bahay at umupo sa bench na nasa garden. Binuksan niya ang beer saka sinimulang ininom, ilang segundo pa ang lumipas ay naiiling siyang kinuha ang cellphone at tinawagan doon ang kaibigan, si Bria. Bakit ngayon ka lang tumawag, medyo matagal-tagal na rin kasi tayong hindi nag-usap, ano bang nangyari sa'yo? Cassandra, ang malakas na boses agad ang bumungad sa tainga niya kaya medyo nailayo niya yon. Kahit kailan talaga ang lakas-lakas ng boses mo. Salpakan ko iyan eh. Aniya saka pagak na tumawa. Nilagok niya ang beer na hawak. Sige nga, Cassandra, hinahamon kita kahit na malaki pa iyan, kahit size ng Amerikano, gora lang. Tumawa ang kausap niya na nagpangiti sa kanya. Kaya hindi niya may iwan ang gaga dahil kapag may problema siya, palagi siya nitong pinapatawa. Seryoso na ako, Bria, naiinis lang ako kasi pumunta rito yung nanay ko noong isang araw, wika niya na nagpasama ng kanyang ora, muli siyang uminom ng beer. Ano namang nangyari, nagsabi ka na ba ng totoo?
na nagpapanggap ka lang para agawin ang asawa ni Clarita na sino ba yon? Isagani, Gaga, huwag kang maingay dahil baka may makarinig sa'yo, pero hindi ko pinansin ang nanay ko, tahimik lang ako pero alam mo yung totoo, gustong gusto ko siyang yakapin pero hindi ko magawa, niyakap niya nga ako at naramdaman ko ang pangungulila niya sa akin. Mahal na mahal niya talaga ako, mahal na mahal ko rin naman siya pero hindi ko nagawang gantihan siya ng yakap, litanya niya at sunod-sunod na naglandas ang mga luha niya mula sa kanyang mga mata. Inisang lagok niya ang halos kalahating laman ng can beer para alisin ang sakit na nararamdaman niya. Bakit mo kasi hiniwalayan yung kano na nakarelasyon mo dati? Hindi na sana umabot sa ganito ang lahat ng ito. Bamantong hininga siya sa kamalayo ang tingin sa harapan niya, gusto niya talagang gantihan ng yakap ang nanay niya pero hindi niya magawa, nagsisimula pa lang siya kaya dapat walang makaalam sa lihim niya. Kung ikaw ang nasa posisyon ko ng nakarelasyon ang lalaking iyon ay baka pinagdasal mo na lang na mamatay ka na lang. Hindi biro ang pinagdaanan ko roon, pumikit siya at pilit na inaalala ang lahat. Gabi-gabi niya akong pinaparausan, walang gabi ang hindi siya natigil sa paggalaw sa akin hanggang sa mabuntis ako isang araw, nalaglag din iyon ng dahil sa kagagawan niya, kahit buntis ako, ginagalaw pa rin niya ako. At nabalitaan ko na lang na hindi na pala ako pwedeng magbuntis. Ang sakit-sakit dahil wala akong anak at kahit kailan ay hindi na ako magkakaanak pa. Walang modong lalaking iyon. Pinunasan niya ang luhang umaagos sa mukha niya gamit ang palad sa kamuling nagsalita. Hanggang sa tumakas ako sa Paris at umuwi rito, wala na akong pag-asa kaya naman pumasok ako sa isang bar bilang dancer at prostitute. Kung sino-sino ang gumagalaw sa akin, kung sino-sino ang pumapasok sa pagkatao ko. Alam kong madumi na ako hanggang sa nakilala ko si Norris, waiter siya roon sa bar. Naging kami pero akala ko'y mabait siya. Gagaw din pala siya katulad ng kanong iyon. Hindi mampat ang mga luha na lumalabas sa mga mata niya habang inaalala ang lahat-lahat. Hanggang sa nakipaghiwalay ako at sinikrito sa pamilya ko ang nangyari sa akin. At ngayon, heto ako, bumalik para mangagaw. Humalaklak pa siya nang sabihin ang huling kataga. Gaga ka talaga. Dinala mo ako sa sad story mo, Cassandra. Tapos tatawa ka lang pala, literal na baliw ka talaga, parang naiinis na turan sa kanya ng kaibigan. Bago sinagot, binuksan niya ang isa pang beer na nasa tabi niya at tinungga iyon ng ilang minuto lang saka ibinalik ang atensyon sa kausap. Baliw talaga ako, baliw na baliw kay Isagani, baliw ka talaga, baka mamaya niyan ay bumaligtad ang utak mo. Pero, speaking of Isagani, asa na ba siya? Akmang ibubuka na niya ang bibig niya nang may biglang tumamang ilaw sa mukha niya, nang ibaba niya ang cellphone para tingnan. Ganoon na lang ang gulat niya nang makita ang sasakyan ni Isagani papasok sa garahe. Nakangising ibinalik niya ang cellphone sa tainga niya. Speaking of him, kakarating lang niya, matalim ang mga tingin niya sa pwesto ng sasakyan ni Isagani, lalong tumalim ang mga tingin niya nang bumaba ito sa sasakyan, ang sexy niya talaga, Brea, mahinang turan niya. Gaga, sige na nga at inaantok na ako, dapat kasi bukas ka na lang tumawag. Hindi na siya umimik pa at pinatay na niya ang kanyang cellphone, nakatingin pa rin siya kay Isagani at maya-maya pa ay pumasok na ito sa loob ng bahay. Napabuntong hininga na lamang siya at tumayo na sa bench saka kinuha ang kalat at itinapon iyon sa malapit na trash bin. Hindi niya namalayan na nagkatama siya sa pag-inom lamang ng 2 lata ng beer. Inaantok na ang mga mata niya at ang paglalakad niya ay wala ng direksyon na parang parehas kaliwa ang mga paa niya. Aakyat na sana siya sa hagdan nang gumuhit ang uhaw sa kanyang lalamunan kaya bumalik siya at nagtungo sa kusina. Pumasok siya at mabilis na nagtungo sa ref at inilabas niya roon ang isang pit shell, doon na rin siya uminom dahil alam naman niyang wala sa kanyang nakakakita. Ganyan ka pala kasamlang, Cassandra, nanlaki ang mga mata niya at muntikan pang maibuga ang nasa bibig nang marinig ang isang pamilyar na boses iyon ni Isagani. Ibinalik niya muna ang pit shell sa ref saka tiningnan kung saan nanggaling ang boses niya. Sa dulo ng lamesa, naroroon si Isagani, may hawak na beer at nakatingin sa kanya. Wala kang paki, inirapan niya ito kapag Kwan ay tumalikod na para lumabas. Pero hindi pa man siya nakakahakbang papalabas, isang ideya ang namuo sa kanyang isipan. Ganitong tagpo ang hinihintay niya. Ngumisi siya at dahan-daang bumalik at naglakad patungo kay Isagani. Bakit gabi ka nang umuwi? Hindi mo ba alam na naghihintay ang asawa mo, pabayak ang asawa at ama, aniya habang naglalakad?
Wala kang pakiroon, Cassandra, kapatid ka lang at ako ang asawa, tiyahin ka lang pero ako ang ama, better you shut your mouth bago may gawin pa ako sa'yo, tumungga ito ng beer. Ano naman ang gagawin mo sa akin, Isagani, tanong niya. Hinawakan niya ang ibabang damit saka kunwari ay itataas pero ibinaba rin, ganoon ang ginagawa niya habang dahan-daang naglalakad patungo kay Isagani na ngayon ay nakangisi sa kanya. Oo, kinukuha niya ang loob nito, are you trying to seduce me, Cassandra? Imbis na sagutin, nagmadali siyang naglakad dito at hinawakan ang balikat nito pataas sa mukha, wala na siyang pakialam kung anong sabihin nito. Gusto kita, Isagani, bumaba ang kamay niya sa leeg nito, sa tiyan, at bigla na lamang niyang dinakma ang nagngangalit nitong hood. Nagulat si Isagani dahil sa ginawa niya kaya naitulak siya nito. Hindi naman siya natumba o anuman, napa-atras lang siya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Cassandra? Mali ito, maling-mali at kapag nalaman ito ni Clarita, baka mapatay ka niya. Tumayo si Isagani sa harap niya. Mali ito, Cassandra, stop teasing or seducing me, I have a wife and it was your sibling. Akmang aalis na ito nang magsalita siya, gusto kita, Isagani. Tumaas ang sulok ng labi ng lalaki sa kamuling bumaling sa kanya, tila'y naiinis na ito sa pinagsasasabi niya. Pero hindi kita gusto kaya tumigil ka na sa kalokohan mo, medyo pasiga nitong sabi at tinalikuran na siya saka naglakad na. Hindi pa man ito nakakalayo sa posisyon niya, muli siyang nagsalita na alam niyang magpapatigil dito at magpapabago ng desisyon. Gusto kita, Isagani, at payag akong maging kabit mo, kung hindi ka papayag sa gusto ko, sasabihin ko ang lahat kay Clarita na baliktad, oo Isagani, babaliktarin ko ang mga sinabi ko, babaliktarin kita sa asawa mo, mangiyak-ngiyak niyang bulalas na nagpatigil dito. Muli itong bumalik sa kinaroroonan niya at walang habas na hinawakan ang pisngi niya, madiin ang pagkakahawak doon ni Isagani na medyo nakaangat pa ang ulo niya. Subukan mo lang gawin yan dahil baka mapatay kita, nang gigigil na anes nito sa kagalit na binitawan ang pisngi niya. Subukan mo rin ako, Isagani, hindi ako magdadalawang isip na gawin yun, mahal kita simulat sa Paul kaya aagawin kita sa kapatid ko, magiging akin ka rin, Isagani. Inirapan niya ito at tinalikuran na, hahawakan na sana niya ang seradura nang magsalita ito. So, panluloko lang ang lahat, na hindi totoong hindi mo kami kilala, pero ang totoo'y buhay na buhay ka pa sa totoo mong pagkatao. Nakangisi niya itong hinarap, oo, hindi totoo ang lahat. Isagani, hindi totoong hindi ko kayo kilala dahil kilalang kilala ko kayo, pero, totoo ang mga sinabi ko kanina, totoong totoo. Ayon ang huli niyang sabi bago siya tuluyang lumabas ng kusina. Siguro kung nakita niya ang ekspresyon ng mukha nito, panigurado'y gulat na gulat ito o hindi kaya'y nakatiim ang bagang. Sino bang bumabagabag dyan sa isip mo, Clarita? Wala sa sariling napatingin ako kay Marina na nasa harapan ko, nandito pala kami sa cafe niya. Umiling lang ako bilang pagsang-ayon dito, walang bumabagabag sa akin. Marina, may iniisip lang ako, sagot ko. Ano naman yun, you can share it to me then if I can help, I will help you and if I can't, sorry, napakamot ito ng sarili ulo. I just nodded at took my cup of coffee then sipped it, ibinalik ko rin yun sa lamesa para sagutin siya. Medyo maguguluhan lang kasi ako, parang sunod-sunod na ang problema ko, Marina. Nito kasing isang araw, pumunta si Mama sa bahay para kausapin si Ate Cassandra pero sabi niya di raw niya kilala si Mama. Naguguluhan nga ako, paano siya nagkaroon ng amnesia? Ang tanong, may amnesia ba talaga siya? Tapos sumabay pa itong si Isagani, kanina balisa siya na hindi ko alam, tinanong ko kung may sakit pero sagot niya wala naman daw, I don't know. Marina, gulong-gulo na ako, sabi ko at bumuga ng hangin mula sa bibig, I need to take out these problems by breathing. Speaking of your sister, nakita ko siya nung isang araw, she entered in money remittance, magpapadala yata siya. I shrugged, baka nga nang hiram siya sa akin ng 20,000, tinanong ko naman siya kung saan niya gagamitin, hindi naman niya ako sinagot, ayos na yun, basta't maipakita ko sa kanya na kapatid ko pa rin siya after all, sabi ko saka uminom ng kape. Don't you worry, lahat ng problema mo ay lilipas din, maiwan na muna kita at may aasikasuhin lang ako sa counter, ngumiti siya sa akin kaya ayun din ang ginawa. Walang paalam na lumabas ako ng kafe nang maubos ang kape ko saka sumakay na sa aking sasakyan, I need to go back home dahil baka naiyak na si Erica dahil wala ako. Halos kalahating oras ang naging takbo ko at sa wakas, nakauwi na rin ako. Ginarahi ko na muna ang aking sasakyan sa garage saka pumasok.
Saktong pagpasok ko ay narinig ko ang iyak ni Erica na buhat-buhat ni Manang Doneng. Nakangiti akong lumapit sa kanila at kinuha ang anak ko. Nandito na si Mommy, don't cry na, okay. Inalo ko siya dahilan para tumigil ito sa pag-iyak. Ibinaba ko ang sling bag ko sa sofa. Manang, pasunod na lang po niyan sa akin. Nakangiti kong turan sa matanda saka tumalikod na para umakyat sa kwarto. Pag-apak pa lang ng isa kong paa sa ikalawang palapag, nanlaki ang mga mata ko sa aking nakita. Ate Cassandra, tawag ko nang makita siyang nakasilip sa awang ng pinto ng kwarto namin ni Isagani. Kaagad siyang napatingin sa akin, nandyan ka pala, mauuna na ako? Naglakad na siya papalayo at pumasok sa kwarto niya, naguguluhan akong naglakad papasok sa kwarto namin, at mula sa pinto ay kita ko ang hubad na katawan ni Isagani habang nasa ilalim ng shower. Dali-dali akong pumasok at sinaraduhan ang pinto, ganito siya. Ni hindi sinasaraduhan ang pinto habang naliligo, kailangan mo pang paalalahanan para gawin at kapag hindi talaga gagawin katulad na lang ngayon.